Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, marami na po yung nagsasabi talaga na minadali ng sobra. Minadali na nga, sobra pa. Pero yun na nga, talagang ipinilit po na may isang pakagad or mapatalsik kagad si Vice President Sara Duterte. At itong mga congressman natin na mga sipsip, masyadong gahaman sa ayudang ipinangako ni Tambaluslos, pumirma sila ng agad-agaran na hindi man lang pinag-iisipan kung ano yung magiging consequence ng kanilang pagpirma para lang makakuha ng ayuda. Ngayon, dahil sa ginawa nilang yon, marami yung humihinging ng paumanhin sa kanilang mga constituent. Marami na ring mga kababayan natin ang isinusuka ang kanilang mga congressman na pumirma para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon, marami na rin nagsasabing mga political analyst, abogado, na itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, ito na yung isa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito na yung pinakamabilis na sinasabing pag-impeach. So minadali ng sobra-sobra at hindi nila naisip na pwede itong ma-technical sa Supreme Court dahil nga may mga rules na hindi na sinunod ng mga mambabatas natin. So, dahil nga sa kagustuhan ni Tambaluslos na mabura kagad si Vice President Sara Duterte, nagpatawag siya ng special session para i-impeach si Vice President Sara Duterte. At yun nga, wala pang 24 hours na impeach si Vice President Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin yung opinion ng isang political analyst tungkol po dun sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. So kaya kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong opinion ng isang political analyst. Yung pananahimik at saka talaga ako ito doon sa impeachment ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day at ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, impeach the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. So yun, malinaw na malinaw. Napakaganda ng paliwanag dito ng isang political analyst. Bakit yung unang tatlo na impeachment complaint, in-archive lang, kumbaga itinabi lang. Pero nandun nakapile, pero hindi pinag-usapan. Kasi nga, ang bababaw ng mga grounds na niligay nila doon. Dahil nga sabi ko nga isang papel lang ng COA ang ilagay doon, tapos na yung laban. Hindi na kailangan pag-usapan pa. Dahil sinasabi doon sa impeachment complaints, doon sa tatlo pare-pares kasi, mali daw yung paggastos, tungkol sa graft and corruption. Paano magiging graft and corruption? Paano mali yung paggastos? Kung sinabi ng COA doon sa kanilang report na dumaan sa tamang proseso at walang ninakaw na pera ang Office of the Vice President, so doon pa lang tapos na Bakit natin sabing doon pa lang tapos na? Kasi yung ginawang hearing ng mga tambaluslos doon sa Committee of Good Governance and Public Accountability tungkol doon sa confidential funds, hindi naman sila yung proper agency na dapat mag-audit. Base po sa batas, COA lang po ang pwedeng mag-audit at sila lang po yung may final say kung tama ba o mali yung paggastos po ng Office of the Vice President or kahit na anong
agency po ng gobyerno natin. Sila lang po yung kaisa-isang agency ng gobyerno na makakapag-decide whether totoo o hindi na ginastos sa tama o mali yung yung budget ng isang agency na po natin. Ngayon, ano ba yung nangyari? Bakit minadali itong mga tambaluslos na to na kahit na magmukha silang mga bobo, magmukha silang tanga para lang makakuha or para lang mapagbigyan yung kanilang poon dahil nga siyempre pinangakuan ng ayuda para mapagtakpan kasi, 'di ba? Mapagtakpan yung 2025 national budget natin na umaabot ng 6.3 trillion pesos doon sa BICAM na maraming blanco. So parang diversionary tactics ito. Kaya nga kung mapapansin ninyo, halos hindi na ngayon pinag-uusapan yung issue doon sa BICAM report. So puro impeachment po ngayon yung pinag-uusapan dahil ito yung gustong mangyari talaga ni Tambaluslos para mailihis yung issue. Kumbaga parang kalimutan na yung BICAM para mailusot nila yung 6.3 trillion pesos at yung naipangako sa mga congressman, sa mga tambaluslos na pumirma doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, maklaim nila yung pinangakong ayuda na tupad, akap, para magamit sa eleksyon. Siyempre nga naman, hindi na sila maglalabas ng ganong kalaking pera dahil gagamitin na nila yung proyektong akap para palabasin. Ito galing sa bulsa nila. So parang ito illegal na vote buying. Kaya nga marami nagpipetition nga diyan sa BICAM na yan. So nasa Supreme Court na po yan. At may narinig tayong kuliglig na posible nga po na magsampa po ng reklamo pa tungkol doon sa yung pag-i-insert nila ng mga amount doon sa budget ng BICAM. So may criminal case pa silang inire-ready doon sa mga involved doon sa BICAM report na yun. So abangan din po natin. Yun nga, balik po tayo rito. Sobrang minadali ng mga tambaluslos yung impeachment doon sa court hearing nang wala man lang pinag-usapan nga kung ano ba yung grounds. Dahil lang gusto lang ng kanilang poon. Sabi kasi ni Congressman Konghun masyado kasi nangarap na maging Vice President yung speaker natin kasi nga pag na-impeach si Vice President Sara Duterte, mababakante yung pwesto niya. So ngayon, ang magiging proseso niyan, yung presidente natin ay mamimili, magno-nominee siya kung sino yung pwedeng pumalit na maging Vice President. So, ang pagpipilian na lang naman dyan, si Chis Escudero, siyempre yung pinsan niya, Sir Martin Romualdez, tsaka yung Chief Justice. Siyempre, sino ba naman pipiliin ni Bongbong Marcos? Siyempre, yung pinsan niya. Diba, alam nga naman kumuha pa siya ng ibang tao. Siyempre, kukunin niya yung kadugo niya. So, dahil nga sa ambisyon ni Martin Romualdez na maging mataas na opisyal kagad maliban sa pagiging speaker, ito yung nakikita niyang isa sa mga hagdanan niya, kumbaga, dahil nga hindi siya manalong senador. So, gagamitin niya ngayon yung pagiging speaker niya at ito yung nakita niyang oportunidad na pabagsakin ng mga Duterte. At least, pag na-evict nga si Vice President Sara Duterte, siya na yung ino-nominee ni Bongbong Marcos. So, magiging Vice President na siya. So, dahil nga sa pagiging yung pangangarap niyang yan, nakalimutan niya na meron palang rules na dapat sundin para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Inignore nila yun. So kahit walang impeachment complaint dun sa pang-apat, yung tatlo isinantabi na dahil nga puro mabababaw lang yun, puro kabubuhan lang yung nilagay nilang mga complaint doon. At least dito sa pang-apat, no question asked na. Pirma lang kailangan nyo, impeach na si Vice President Sara Duterte. So yan po yung i-challenge ngayon sa Supreme Court. Basta sinabi nila invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si BP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors.
What are we charging her? Wala. Naghihintay ako kanina. Kaya ako medyo nahuli sa inyo kasi gusto kong marinig. Kasi alam mo, nagbibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators na kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mo So yun, nagpapatotoo lang na yung mga mambabatas natin na pumirma, yung mga tambalustos na pumirma doon, naging bobo na. Dahil lang kay Martin Romualdez, mas ginusto nila maging bobo para lang makakuha ng ayuda. Para lang sa kanilang political ambition na manatili sa pwesto, gagamitin nila yung akap, yung tupad. Naging bobo na yung mga tambaluslos. So sabi nga rito hindi wala man lang nagtanong ano bang although meron na silang idea siguro dahil nga dun sa unang tatlong ipinasang impeachment complaint. Pero hindi ba lang nila naisip na yung sa tatlong ipinasang complaint na yun, lahat puro mabababaw lang. 'Di ba? So napaka itong mga mambabatas natin bumaba na yung dignidad nila para lang sa kanilang pansariling kagustuhan na manatili sa pwesto. At the same time, may angat nila yung kailang poon na si Speaker Romualdez. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ano pa yung mangyayari dito sa nangyayaring impeachment, dito sa mga technicality nangyayari na to. So, posible na merong makasuhan sa mga ginagawa nilang kalokohan na ito. So, yan po aabangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.